At sa nakaraan nating kwento nang maiwasan ni Jiang Kai ang malakas na paghampas ng mutated warrior level lizard dragon sa kanya. Pinagmasdan ng maigi ng ating bida ang halimaw at buti na lang sa kutob pa lang ni Jiang Kai ay nagawa niya sa oras na maiwasan ang pag-atake ng halimaw na may lakas na 400 points at kung hindi ay baka nagkapira-piraso na ang katawan niya sa lupa, at swerte na lang ay nakita niya ang secret potion ng Fishman Lord sa Treasure Hall na nagpadagdag ng kanyang bilis ng 60 points. Determinasyon ay lumalabas sa mukha ni Jiang Kai na basta't mag-iingat lang siya ay makukuha niya ang atensyon ng mutated na halimaw nang hindi siya napapatay, at naisip ng ating bida na sa pagkakataon na ito ay gagawin niya itong oportunidad para magbigay ng inspirasyon kay Yuan Zhu upang ma-activate niya na ang kanyang profesional na talento at makamit ang armor breaking effect. Tiningnan ng ating bida ang mukha ng mutated na halimaw na pawala na ang usok sa paligid mula sa pag-atake nito, at naisip niya na kung sakaling hindi siya magtagumpay sa plano para kay Yuan Zhu ay tutulungan niya na lang ang kanyang koponan na makatakas sa halimaw at habang kinukuha niya ang atensyon ng halimaw papalayo sa kanyang koponan ay maghahanap din siya ng tsansa na makatakas. Muli na namang sumugod ang mutated na halimaw patungo kay Jiang Kai at napagtanto niya na kung sakali lang na magtagumpay siya sa plano ay marahil ito ay magpapahintulot kay Yuan Zhu na ganap na maisaaktibo ang kanyang profesional na talento. Malakas na sumigaw ang ating bida na tinatawag si Yuan Zhu na iligtas siya nito upang masimulan na ang plano niya para sa kanyang kaibigan na si Yuan na tuluyan ng ma-activate ang kanyang espesyal na talento. Kaagad naman na tumalon ng napakataas si Yuan Zhu sa ibabaw ng ating bida na sinasabi niya kay Jiang Kai na heto na siya at ginamit na nga muli ni Yuan ang kanyang abilidad na Earthshaker patungo sa direksyon ng halimaw. Napahinto ang mutated na halimaw sa pagsugod niya kay Jiang Kai nang harangan siya ni Yuan Zhu at nagulat ang halimaw sa biglang paglitaw ni Yuan sa harap niya na naglalabas ng dilaw na enerhiya na nagpayanig sa paligid matapos ang mabilis na pagkahulog niya. Tiningnan naman ni Yuan ang mutated na halimaw na tila mas lalo pang nagalit ito at hindi man lang napalipad o nawala sa kanyang balanse dahil na din sa sobrang bigat ng halimaw. Dahan-dahan na lumapit ang mutated na halimaw kay Yuan Zhu na nakatuon ang atensyon sa kanya at nang mapansin ni Yuan ang halimaw ay kaagad niyang tinawag si Jiang Kai na walang epekto ang kanyang skill na Earthshaker sa warrior level na halimaw. At dahil bigo ang crowd control na iyon ni Yuan Zhu ay sumigaw ang kapitan niya na si Jiang Kai na bilasan niya ng tumakbo kaagad papalayo sa halimaw. Nawala ang tapang sa mukha ni Yuan Zhu na umiiyak na lang sa labis na takot at napapasigaw na ito ay masyadong nakakatakot, habang hinahabol siya ng mutated na halimaw na nakabuntot sa likuran niya na akma ng kakainin si Yuan Zhu. Mabilis naman na binato ni Jiang Kai ang mga punyal patungo sa halimaw, at nagawa niyang mapigilan ito na makain si Yuan Zhu dahil sa malakas na epekto ng pagsabog na tumama sa katawan ng halimaw at maliban pa doon ay nailigtas niya pa ang duwag na si Yuan sa mutated na halimaw. Nang humupa na ang makapal na usok sa paligid ng halimaw ay kaagad naman nitong napansin si Jiang Kai na bitbit si Yuan Zhu sa balikat nito, at habang lumalayo sila ay naisip ni Jiang Kai na paniguradong ang buong atensyon ng mutated warrior level na halimaw ay nakatuon na sa kanilang dalawa. Habang tumatakas ang dalawa ay nakasalubong naman ng ating bida si Ruan Yu na pasugod patungo sa direksyon ng dambuhalang mutated na halimaw at nagtataka na lang si Jiang Kai kung sino yung nadaanan nila. Napasigaw naman ang dalawang dalaga sa kanilang kapitan kay na may pag-aalalang tingin na si Ruan Yu ay naka-drunk mode at ang laway ng mutated na halimaw ay maaaring mabilis na masira ang karamihan sa mga kagamitan at magdulot ng malaking pinsala sa balat. At dahil doon ay kaagad na napahinto sa pagtakbo at napalingon si Jiang Kai sa sobrang pag-aalala sa kanyang miyembro na kung gagawin na naman ni Ruan Yu ang kalokohan niya na halikan ng halimaw sa labi nito ay talagang mabilis na malulusaw ang buo niyang katawan. Subalit iba ang pinakita ni Ruan Yu sa ating bida at sa halip ay kinuha niya ang kanyang lakas mula sa estado ng drunk mode na ginamit ang binigay ni Jiang Kai na kalasag at matagumpay na matamaan ang mutated na halimaw sa ulo nito. Ang atake na iyon ay nagawang mapa-atras na mapadaus-dos ang halimaw ngunit dahil sa sobrang bigat ng mutated na halimaw ay napatalbog na lang papalayo si Ruan Yu na nabitawan ang hawak nitong kalasag. Ligtas naman siyang nakalapag sa lupa na napa-atras din sabay daus-dos, at lumingon siya kaagad sa mutated na halimaw na himala na hindi binabanggit mula sa bibig niya ang pangalan ng halimaw bilang sumunod na asawa nito.
Laking gulat naman ang pinapakitang ekspresyon ng ating bida na hindi niya talaga inaakala na mali ang paghusga niya sa gagawin ni Ruan Yu sa halimaw dahil ang alam niya na kapag ito ay naka-drunk mode ay nagiging manyakas siya at walang pinipili kung sino man ang maging target nito. Hindi rin naman ito inaasahan ni Huyan at hinihinala niya na siguro ang bagong na-upgrade ni Ruan Yu na second grade na alak ay siyang tinatanggal ang abnormal na negatibong epekto ng estado ng drunk mode kaya ganoon na lamang siguro ang malaking pagbabago ni Ruan Yu. Subalit mali ang akala ng lahat at maya-maya pa ay binigkas ng bibig ni Ruan Yu na pinagpapalagay ang sarili nito bilang isang matipunong lalaki na warrior level lizard dragon na sa wakas ay nakita na niya ang hinahanap niyang babae na warrior level lizard dragon na karapat-dapat para sa kanya. At masaya niyang tinuro ang mutated na halimaw sa harap niya na dahil ngayong araw ay sinagot ng Diyos ang kanyang makadragon na panalangin, na sa wakas ay nakita na niya siya sa gitna ng malawak na populasyon ng lizard dragon. Sa kabilang banda naman ay hindi naman maintindihan ng mutated lizard ang naturang sinasabi ni Ruan Yu sa kanya kaya nag-iiwan ito ng malaking question sa isipan ng halimaw. Hindi na nga makapag-intay pa si Ruan Yu na mabembang ang halimaw kaya kaagad na siyang tumakbo patungo sa direksyon ng mutated lizard dragon at susulitin niya talaga ang araw na ito para sa kanilang dalawa. Halo-halong ekspresyon naman ang pinapakita ni Su Wanwan kay Ruan Yu dahil unang beses niya palang ito masaksihan ng kanyang mga mata at sa tingin niya na iniisip siguro ni Ruan Yu na isa din siyang matipunong lalaki na mutated lizard dragon. Muling binato ng ating bida ang kanyang mga punyal patungo sa mutated na halimaw, upang maprotektahan niya si Ruan Yu na nasa estado ng epekto ng pagkalasing na ngayon ay tumatakbo ng mabilis papunta sa halimaw habang patuloy naman ang halimaw na pinapasabog ni Jiang Kai. Kahit na anong pilit na atakihin ng ating bida ang halimaw ay siya naman ang labis na saya ni Ruan Yu na habang tumatakbo papalapit sa mutated warrior level na halimaw ay pinapahayag naman din niya ang kanyang matinding nagdedeliryo na pagmamahal. Problemadong mukha naman ang makikita sa ating bida na iniisip na mahirap talagang kontrolin si Ruan Yu kapag siya na ay tinamaan ng alak, at kapag magpatuloy pa ito na kahit na may tsansa silang mapatay ang mutated na halimaw ay alam niya na wala nang matitira pa sa kanyang stamina at spiritual power. Tiningnan ni Jiang Kai si Ruan Yu na hindi na talaga mapipigilan pa at ilang saglit na lang ay malapit na siyang makalapit sa mutated na halimaw. At sa sitwasyon nila ngayon ay magagawa lang ni Jiang Kai na pigilan ang halimaw na makalapit kay Ruan Yu ngunit kung si Ruan Yu naman ang makalapit ay hindi na niya alam ang gagawin pa. Kaya lumingon na siya kay Yuan Zhu sa likod na sinasabihan na kailangan nila ang tulong niya dahil ang propesyon niya lamang ang tanging may epekto na makakapagtagos ng mataas na depensa ng halimaw at para malampasan na nila ang suliranin na ito ngayon. At sa sandaling iyon ay pinagmamasdan ni Yuan Zhu si Ruan Yu na walang takot na lumalapit sa halimaw habang si Jiang Kai naman ay patuloy pa rin na pinipigilan ang halimaw na makagalaw na nililimitahan ang pagkilos nito. At sa pagkabilib ni Yuan Zhu kay Ruan Yu ay naging daan sa kanya ito para siya ay magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Naalala niya sa kanyang memorya ang paghingi niya ng tulong kay Ruan Yu kung paano malampasan ang takot na nararamdaman sa oras ng laban nung bago pa man sila makalapit sa pugad ng mga lizard dragon na halimaw. Kaagad nilabas ni Yuan Zhu sa sistema ang alak na binigay ni Ruan Yu sa kanya, at mabilis na tinungga ang buong pitchel ng alak sa kanyang bibig at nagpapasalamat siya kay Ruan Yu sa pagbibigay nito ng demonstrasyon na talagang may natutunan siya sa kanyang payo. Nang maubos na niya ang isang pitchel ng alak ay napadighay si Yuan Zhu, na kaagad naman nagkaroon ng epekto ang na-upgrade na alak sa kanya matapos niya ito inumin, at ang sistema ni Yuan Zhu ay nag-aabiso na nakuha niya ang estado ng pagkalito sa kognitibo at magdudulot ng pagkalito ng kanyang pagkakakilanlan, sa lakas at pati na din sa kanyang sitwasyon, at lumitaw pa ang pulang sistema na nagbibigay babala na siya ay magkakaroon ng matinding pagkalito. Kaunting distansya na lamang para malapitan ni Ruan Yu ang halimaw at pilit pa din ni Jiang Kai na pinipigilan ng mutated warrior level lizard dragon sa pagpapasabog ng katawan nito. Kaya napasigaw na lamang silang tatlo na tila parang nauubusan na ng pag-asa na mailigtas pa si Ruan Yu mula sa halimaw. Gayunpaman sa sandaling segundo na lamang ang natitira ay itinapon ni Yuan Zhu ang pitchel ng alak sa lupa, at matagumpay niyang may palabas ang espesyal na talento ng kanyang propesyon na mabilis na sumugod sa lokasyon ng mutated na halimaw na wala ni isang takot ang nararamdaman sa sarili niya kaya napapasigaw na lang na siya ay ang pinakamalakas na mandirigma sa buong mundo.
Laking gulat ng halimaw nang matamaan siya ng matinding enerhiya ng pag-atake sa kanyang katawan na nagdulot sa mutated na halimaw na mapaungol dahil sa nasira din itong kalasag at ang pag-atake na iyon ay gawa ni Yuan Zhu na punong-puno ng kumpiyansa at tapang sa sarili. Laking gulat ni Jiang Kai nang masaksihan ng kanyang mata na matagumpay na ma-unlock ni Yuan Zhu ang kanyang espesyal na talento at magawang bigyan ng pinsala ang mutated na halimaw na may mataas na depensa. At naisip ni Jiang Kai na tila nang mainom ni Yuan Zhu ang alak na mula kay Ruan Yu ay nalilito niya ang kanyang sarili dahil sa pagkalasing, at naging dahilan para lubos na tumaas sa antas ang kanyang kumpiyansa sa sarili. At habang tinitingnan niya si Yuan ay tinawag ito ni Jiang Kai na bulag na kumpiyansa na talagang maisaaktibo nito ang kanyang propesyonal na talento na may epekto ng pagtagos ang bawat pag-atake niya. At nang makita niya pa ang espada ni Yuan Zhu na tumatagos ang atake sa mataas na depensa ng halimaw ay naalala niya sa nakaraan ng halimaw na Wolf King at Giant Black Ape na nakalaban niya nung nakaraan na kahit hindi man direktang makapagbigay ng ganoong pinsala ang pagtagos ay nagagawa naman nitong masira ang armor ng mga halimaw. Sa kabilang banda naman ay umaapaw ang enerhiyang lakas ni Yuan Zhu mula sa kanyang katawan na patuloy pa din na binibigkas mula sa kanyang bibig na siya ang pinakamalakas na mandirigma sa buong mundo. Subalit kaagad nag-counter-attack ang mutated lizard dragon kay Yuan Zhu na ginamit ang toneladang bigat ng kanyang buntot na inilunsad patungo kay Yuan. Bago pa man makaatake muli si Yuan Zhu sa halimaw ay naunahan na siya nito na matamaan ang bahagi ng kanyang katawan at maliban na din sa mataas na strength ng mutated lizard dragon ay mayroon din itong mataas na puntos sa agility kaya napalipad na lang si Yuan matapos matamaan ng halimaw. At sa lakas ng impact ng pag-atake ng halimaw sa kanya ay nagtamo ng matinding pinsala si Yuan Zhu kaya nasuka na lang siya ng dugo mula sa kanyang bibig. Sa pagbagsak pa lamang ni Yuan Zhu sa lupa ay kaagad naman na sinundan ng mutated lizard dragon na muling atakehin si Yuan Zhu, kaagad na kumilos ang ating bida na binato ang mga nagliliyab na punyal sa buntot ng halimaw. Nagawa niya maharangan ang pag-atake ng mutated lizard dragon at habang ang atensyon ng halimaw ay nakatuon sa sumabog na buntot ay ginamit ni Jiang Kai ang kanyang bilis at sa pagkakataon na iyon ay nasagip niya si Yuan Zhu malapit sa halimaw. Masayang pinahayag ni Jiang Kai kay Yuan Zhu ang kanyang pasasalamat at muli ay hindi siya binigo ng kaibigan. Matapos ilipat ng ating bida si Yuan Zhu sa ligtas na lokasyon ay mabilis niyang binalikan ang mutated ironclad lizard dragon na tumalon sa ibabaw nito para puntiryahin ang armor na nasira ni Yuan Zhu at naset ni Jiang Kai sa 100% ang pinsala na nilapat sa kanyang mga punyal. Maya-maya pa ay nilunsad na ng ating bida ang mga punyal na direkta sa mutated beast at ang atake na iyon ay para sa paghihiganti sa kanyang kaibigan na si Yuan Zhu. At sa wakas ay matagumpay na matamaan ng ating bida ang mutated lizard dragon at sa malaking tulong na din ni Yuan Zhu ay mabilis na umepekto ang critical hit ni Jiang Kai at mabilis na nauubos ang buhay ng halimaw kaya naglalabas na lang ang halimaw na matinding pag-ungol na maririnig sa kalagitnaan ng Stone Forest. Hindi naman mapigilan ng ating bida na magpakita ng ngiti sa kanyang mukha nang dahil sa pag-atake niya ay ang halimaw ay tuluyan nang nawala ang mataas na depensa nito matapos na din mapatagos ni Yuan ang armor ng halimaw ay hindi na ngayon kayang labanan pa ng mutated warrior level dragon ang mga nakakamatay na mga pag-atake. At kahit may natamo na napinsala si Yuan Zhu ay ipinagsawalang bahala niya ito dahil na din sa epekto ng pagkalasing at inutusan siya ni Jiang Kai na tapusin niya na ang mutated lizard dragon sa huli niyang pag-atake. Subalit dahil sa nainom ni Yuan Zhu na upgraded na alak ni Ruan Yu ay ang kumpiyansa sa sarili ni Yuan ay napunta sa epekto ng pagwawala sa sarili na galit at patuloy na sumisigaw na siya ang pinakamalakas sa lahat at walang sinuman ang maglalakas loob na hamunin siya. Kaagad na nga na sumugod si Yuan Zhu sa mutated lizard dragon para tapusin ang buhay nito at binigyan niya ito ng maraming beses na atake na siyang kumitil sa buhay ng halimaw, habang sa likuran ay pinapanood nilang tatlo si Yuan Zhu na tinatapos ang buhay ng mutated beast. Ang duwag na si Yuan Zhu kanina lang ay ngayon ay malaki ang pinagbago na parang mandirigman na uhaw sa pakikipaglaban at makikita natin sa mukha niya ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin na tila parang nagrarampage sa kawawang mutated na halimaw. Sobrang pag-aalala naman ni Su Wanwan kay Yuan Zhu dahil malaki ang pinagkaiba ng pinapakita niya kumpara sa dating duwag na Yuan kaya napatanong na lang siya kay Jiang Kai kung okay lang ba si Yuan Zhu.
Sinisigurado naman ni Jiang Kai sa kanya na okay lang si Yuan Zhu at hindi niya na kailangan pang mag-alala dahil epekto lamang ito ng kalasingan niya at ang mutated na halimaw ay mas lalo pang nasira ang depensa sa pag-atake niya kaya nasa ligtas at maayos lang si Yuan. Matapos mapatay ni Yuan Zhu ang mutated warrior level beast ay maya-maya pa ay bumagsak na ito sa lupa at nagsimula ng matulog ng mahimbing. Natawa na lang si Huyan nang makita nila si Yuan Zhu na natutulog na sa lupa at sa tingin niya ay medyo nalasing talaga si Yuan Zhu na sinang-ayunan naman ni Jiang Kai ang sinabi ng fortune teller. Kaagad naman na tinawag ni Su Wanwan si Jiang Kai at tila parang pakiramdam niya na may nakalimutan sila ngunit hindi niya ito maalala. Tumugon naman si Jiang Kai na tama siya na parehas sila ng pakiramdam at sinabi din ni Huyan na sa tingin niya ay ganoon din siya. Natahimik na lang sila ng ilang mga saglit at pinipilit na iniisip kung ano ang pakiramdam na iyon na nakakalimutan nila na parang importante. At nang maalala na nila iyon ay ang tatlo ay parang nakakita ng multo sa kaba na nakalimutan nila na si Ruan Yu ay nasa epekto pa pala ng kalasingan nito. Kaagad nilang hinanap kung saan ang drunkard at nakita nila na siya ay labis na nasasaktan at humahagulgol sa pagiyak matapos mapatay ang kanyang pinakamamahal na asawang mutated lizard dragon na naging isang corpse card na lang. Dahil punong-puno na ng sama ng loob at sakit ng nararamdaman ng drunkard ay nanlilisik na nakatingin ito sa direksyon ng tatlo at sinisisi ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na halimaw. At sa ilang saglit pa ay tumakbo ng mabilis ang drunkard sa lokasyon ng tatlo na galit na sinasabing tinuring niya silang pamilya ngunit bakit nila magawang traidorin siya at paslangin ang kanyang minamahal na asawa habang ang tatlo ay laki ang gulat at di inaasahan ang gagawing aksyon sa kanila ni Ruan Yu. Bumagal ang pagtakbo ni Ruan Yu patungo sa kanila nang makaamoy siya ng kakaiba, at ang naamoy na iyon ni Ruan Yu ang nagpatulog sa kanya na naging dahilan para bumagsak siya sa lupa. Ang kakaibang amoy na iyon ay walang iba kundi galing kay Su Wanwan na kaagad naman niyang napansin ang kakaibang tingin ni Huyan at Jiang Kai sa kanya. Hindi komportable si Su Wanwan sa pinapakitang kakaibang tingin ng dalawa sa kanya kaya pinaliwanag na lang ng dalaga na nag-develop siya ng potion kanina lang para makatulong kay Ruan Yu na makatulog sandali. At sa palagay niya na nagdedeliryo ito kaya napapaisip na lamang ng mga bagay na hindi makatotohanan at sa tingin niya ay isa din siyang lizard dragon at baka atake hindi niya sila. Ang ibig sabihin ng dalawa ay binibigyan siya nila ng malaking pagsang-ayon at pag-aprobo galing kila Huyan at Jiang Kai sa naturang talento ni Su Wanwan na makagawa ng solusyon at magamot na ang problema nila kay Ruan Yu kapag ito ay nalalasing. Masayang sinabi ni Huyan kay Su Wanwan na malaki ang tulong ng paggawa niya ng gamot laban sa kalasingan ni Ruan Yu, kaya nagpaalam ang dalawa na kung maaari ba silang makahingi ng potion sa kanya at masaya naman na tumugon si Su Wanwan sa kanila na wala itong problema. Sumapit na ang malalim na gabi at ang iba sa miyembro ng Team Vulcan Squad ay nagpapahinga na sa itaas malapit sa gilid ng bangin, at makikita ang dalawa na mahimbing ang tulog. Magkatabi ang dalawa na tinatandayan naman ni Ruan Yu si Yuan Zhu at naglalabas na maingay na paghilik. Humiga na din si Huyan para magpahinga na kinuha ang sariling kumot para ibalot sa kanyang katawan, habang si Su Wanwan ay pinuntahan si Jiang Kai na nasa gilid na ng bangin na nagbabantay sa kanila habang pinagmamasdan ang magandang sinag ng buwan. Inalok ng dalaga si Jiang Kai kung gusto niya bang uminom ng tubig, nagpasalamat naman ang ating bida sa kanya at tinanong kung hindi pa ba siya magpapahinga. Habang inaabot ang sisidlan na may lamang tubig ay tumugon si Su Wanwan na maya-maya ay matutulog na siya at ngayong araw ay medyo hindi pa rin siya makapaniwala na sa kabutihang palad ay sa kritikal na sandali ay matagumpay na masira ni Yuan Zhu ang armor ng mutated warrior lizard dragon. Masaya ding pinahayag ni Jiang Kai na hindi niya inaasahan na nagkataon na ang second raid na alak lang pala ni Ruan Yu ang aktwal na makakapag-activate ng espesyal na talento ng propesyon ni Yuan Zhu. Hindi maitago ni Su Wanwan ang kasiyang loob na nararamdaman niya at nasasabik kung maa-activate pa ni Yuan Zhu ang iba pang epekto ng kanyang propesyonal na talento sa mga susunod pa na araw. Nakangiting lumingon si Jiang Kai sa kababatan niyang si Yuan Zhu at napabilib dahil napagtagumpayan niya ang personal nitong problema simula nung nasa beginner's trial pa sila at alam niyang malakas si Yuan Zhu na talagang kulang lang ito ng tiwala sa sarili. Habang pinagmamasdan ni Jiang Kai at Su Wanwan ang dalawa na gustong halikan ni Ruan Yu ang katabi niyang si Yuan na napapanaginipan na naman ang pinakamamahal na asawa niya, nabinigkas naman ni Jiang Kai na kahit ngayong araw ay nakuha niya ang kumpiyansa na iyon sa pagkalasing ay malakas naman ang loob niyang ma-activate ang armor breaking effect ng kanyang talento.
Nabigla na lang sila nang inangat ng tulog na si Yuan Zhu ang kamao nito ng matagumpay na natatawang muling binabanggit na siya ay ang number 1 na mandirigma sa buong mundo. Nagbago na lang ang ekspresyon ng ating bida na sinasabi kay Su Wanwan na baka kailangan pa niya ng training kahit papano, at sana ay mabuo nito kaagad ang totoong niyang kumpiyansa sa sarili. Natatawang tumugon naman si Su Wanwan kay Jiang Kai na naniniwala siya kay Yuan Zhu na darating din ang araw na iyon. Kinabukasan sumikat na ang magandang umaga sa lugar ng Stone Forest, na umuusok sa tuwa at hindi mapigilan ni Yuan Zhu ang saya ng ekspresyon ng marinig galing sa koponan niya at mapagtanto na sobrang tapang niya nung kahapon lamang. Kabaliktaran naman ito sa dinadamdam ni Ruan Yu na nagmumakmak sa tabi ng marinig niya sa kanila ang ginawa na naman niyang kahihiyan sa sarili na iniisip ang ginawang pagtapat ng kanyang pag-ibig sa mutated lizard dragon. Tuwang-tuwa naman si Huyan sa pagbibiro niya kay Ruan Yu dahil sa katapangan nito na ipahayag ang kanyang pagmamahal sa halimaw. Naiiyak na lang si Ruan Yu sa ginawa niyang kahihiyan at gusto niyang tumigil na si Huyan na banggitin sa kanya ang mga nakakahiyang ginawa niya kahapon at hindi niya na rin mapigilan ang sarili na masuka. Makalipas ang ilang sandali ay nagpatuloy na sila sa pag-grind ng level na makikita si Yuan Zhu na kinakaya ng tugisin at madaig ang iba pang mutated warrior level na halimaw. At kaagad na lumitaw ang kanyang sistema na nagbibigay bati sa pagpatay niya ng mataas na agwat na level na halimaw at makukuha pa niya ang corpse card nito pati na ang treasure ng halimaw. At lumitaw pa ang isang sistema na mabilis niyang nakamit ang level 15. At humahalakhak ng matagumpay si Yuan Zhu na pinapatunayan na talagang malakas siya na numero 1 mandirigma sa buong mundo. Abangan sa susunod na kwento ang malaking balita sa koponan ng Vulcan Squad sa paglitaw ng commander level na Fallen Corpse King at kung nagustuhan mo ang kwento na ito ay huwag kalimutan mag-iwan ng like, comment at subscribe. Kita na lang tayo muli sa part 23.